Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, post ni Barbie Fortesa sa kanyang Instagram stories. Thank you so much, Jane Escobio Post Nails and Ate Miss for accommodating me last minute pretty nails for today's shoot. At ito nga mukhang may photo shoot si Barbie Fortesa for Sparkle. So abangan natin kung ano yan. At next naman ay gusto ko, Dennis Trillo mapapanood bilang kontrabida sa Pulang Araw. Grabe. Ituturing na dream role ng kapuso actor ang gagampanan ang role na isang malupit na Japanese soldier sa upcoming historical series na pagbibidahan nila Alden Richards, Sanya Lopez, Barbie Fortesa at David Licauco. Excited siyang makabatuhan ng linya at makasama sa show. Abangan siya sa GMA Prime. Oh, grabe, super all-star. Let's watch this. Hindi lang mahalaga dahil minsan na iconic din ang mga kontrabida roles sa television man o pelikula. Kaya bigatin din ang napiling gumanap niyan sa upcoming family drama na Pulang Araw. Internationally awarded at madalas na bida at ngayon lang muli hahawak ng kontrabida role. Kilalanin siya sa chika ni Katatibayan. Wala ako at yung kapaknaan mo ang dahilan kung bakit nahimatay yung asawa mo. Mapa heavy drama, rom-com, Hindi ko napansin may maganda pala akong nakasalubong. o fantasy. Batid mo kung sino ako. Napapahanga niya ang marami sa kanya husay at galing sa pag-arte. No wonder, deserve talaga ni multi-awarded actor Dennis Trillo ang bansag sa kanyang drama king. Pero si Dennis, may ultimate dream role na ngayon pa lang matutupad. Kasunod kasi ng minahal ng marami na karakter niya si Crisostomo Ibarra sa Mara Clara at Ibarra. At si Ned Armstrong sa Voltes 5 Legacy. Matutunghayan si Dennis on his first major contributor role sa Kapuso Prime series na Pulang Araw. Matagal ko na ito hinihintay eh. Matagal ko na hinihintay yung ganitong klaseng project. Ganitong kabigat na character. Ngayon naman as a kontrabida. May konting pressure pero mas nandun ako sa importansya ng pagkakaroon ko ng challenge bilang artist, bilang artista. Sa dami ng nagawa ko, kailangan ko ng isang mabigat na role na mag-iisip ako at alam mo yun, pag-iisipan ko bawat kilos, bawat galaw, bawat dialogue ulit. So, yun, excited ako sa mga ganun. Hindi nga raw nagdalawang isip si Dennis sa tanggapin ang role bilang isang malupit na sundalong Hapon. Sabi ko, Direk, sa totoo lang, hindi ako kinakabahan dun sa pagsasalita niya ng Nihongo or Japanese. Mas kinakabahan ako dun sa pag nagtatagalog siya kasi baka magiging nakakatawa. Sino kaya pinaka-excited si Dennis na makabatuhan ng linya? Excited ako magkaroon kami ng eksena ni Alden. Siyempre, siya yung hindi ko pa talaga nakaka-eksena, lalo na sa mga ganitong mga drama, ganun. Nakatrabaho siya sa mga variety shows, pero ayun, siguro yun, excited ako doon pag-aanda ko yung eksena na yun. At syempre, excited ako ma-reunite kila David at Barbie. Kay Sanya, nakatrabaho na rin dati. Pag walang taping, hands-on dad si Dennis sa unig aihan nila ni Jenin Mercado na si Baby Dylan. Sinasama-sama pa nga ni Dennis si Dylan sa kanyang TikTok entries bilang si Saling Kitkit Dylan. Pero pinaka-excited ang mag-asawa sa upcoming birthday ng kanya anak next month. Si Jen, pila niya noon pa na sa Boracay naman kami mag-spend ng birthday niya. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Grabe, super all-star ng Pulang Araw. Bilang mo may Dennis Trillo, may Alden, may David, tapos may Barbie pa. Grabe! Ay nako, I can't wait to watch it. Tapos si Dennis pa yung kontrabida, no? Malupit na Hapon. Baka general siya ni David. Grabe. Ay, gusto ko rin mapanood yung shooting na ito. Hindi ko pa nakita actually si Dennis Trillo sa personal. So, si Dennis hindi ko pa nakita, si Alden, tsaka si David. Sana makapanood ako ng shooting nito. Grabe. I so can't wait to watch it. This June daw. Grabe. At next naman ay post ni Pinote Joan, Pulang Araw Pack-up, Barbie Fortesa, David Licauco, isang tulog na lang, June na. Nakakuha na naman ng video si Joan Pinote at mukhang kasama nga siya sa cameraman ng Pulang Araw. At buti naman at wala siyang spoilers ngayon, no? Mga ganyan-ganyan lang yung spoilers niya. Dahil pinagbawalan na yata siya. So dapat lang naman, no?
wag bida-bida ang isang Joan Pinote. Dahil nakakasira siya doon sa show, di ba? At next naman ay post ni Tita Eden Licao, I love being your ama, meaning your lola, with Eliana Jimin at Canberra, Australia Capital Territory. At nag-comment na ako. Yes, nag-comment nga ako ng congrats po, tita. At siya naman ni-like ni Tita Eden. Napa-appreciative at napakaganda talaga ni Tita Eden. Grabe. Tingnan pa si David. Next ay post ulit ni Tita Eden. Ayun si Mr. Kim, si Tita Eden at saka si Ilan. At ito post ni Tito Jack sa Canberra pa rin. At yan nag-night jogging si Tito Jack at saka si Tita Eden. At syempre yung $6 na mangga. At ayan nga, night jog with Tita Eden. At parang pareho ni David at saka ni Barang, no? Si Barang, pitit na maliit, tapos si Tito Jack naman ay matangkad. Grabe. Same lang. Next naman ay post ng GMA Public Affairs. Review muna tayo ng kasaysayan natin, mga kapuso. Ang paghahanap ng tunay na pagkatao nila, Bulacay niya, ating sundan sa Dapat Alam Mo, 5:30 PM sa GTV. Let's watch the pretty Barbie Fortesa here. Barbie, ano ginagawa mo? Hindi mo alam? Dapat alam. Next ay post ni Barbie Fortesa sa kanyang Instagram yesterday. Sabi niya, coffee is my love language. Ayan na nga, nakadikwa-dikwatro pa si Barbie. At sabi naman doon sa wall, there are no strangers here, only friends. You haven't met yet. Teka, parang may coffee is our love language akong naalala, diba? Ano nag-post nito? Ay, si Rumored pala. Hala, pinapalinggan ni Barang si Rumored. Ano kayo nangyayari? Grabe. At kung papansin ninyo, yung pagdikwa-dikwator ni Barang, ay parang ginaya niya yung mga post ni David. Yung nagawa niya sa Sydney Harbour Bridge. Diba? Ganyan din yung post. At least yung sa kanya, hindi nakalalasing kape lang. Eh yung kay David, puro wine, diba? Ito na nga, sabi ni Tingy, wine and coffee lover. Grabe, tingnan niyo yung mga posts. O, diba? Parang pareho. Ginahan niya talaga si David. O, diba? O, tingnan mo to. O, diba? Pati-kwadi-kwatro din. Mukhang palaban ng ating Barbie Fortesa. Grabe. I'm so kilig. Next naman ay nag-comment si Luis Manzano. Sabi niya, Kat, Derek, I think we have it. Pack up na. Sabi naman ni Barbie, it's a wrap, Lucky Manzano. At so, yung post nga na yan ni Barang ay nilike naman ni David. Fast liker pa rin. Consistent. At si Jack naman ay nag-post ng monthsary. Pero kinuha ko na lang yung magagandang pictures ni Barbie. Hindi ko na kinuha yung mga hindi kaya-aya masyado sa mata. So, pinagtatanggal ko na yun, guys. Para hindi na tayo masaktan. Pero guys, ito ang nakapagtataka talaga. Tignan nyo yung headline ng Bulgar ngayon. Headline, mababasang pahayagang Bulgar. At alamin ang balita ngayong araw na to, Miyerkules, March 20, 2024. Tingnan nyo doon sa banda sa baba. Ang sabi, DC David, ibang babae, third party sa hiwalayang Barbie at Jack. O, di ba nag-answering pa lang kahapon? Eh, bakit hiwalayan ang balita ng Bulgar? Hindi mo matay-matay issue? Baka totoo. Grabe. At yan na nga, sabi ng Bulgar, DC David, ibang babae, third party ang sa hiwalayang Barbie at Jack. Next daw, alamin mo sa teka nga ni Erlinda Rapadas ng Bulgar. So, nasa tabloid na, guys. Grabe. Ay, nako. Sana naman po, totoo na. Anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more updates. See you on my next vlog. Bye!